Ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kaniya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mahaharap sa paghatol, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Juan 5:24. Lahat tayo ay sinira ni Adam, ang ating unang kinatawan, ngunit si Kristo ay dumating bilang pangalawang Adan, ang pangalawang kinatawan ng sangkatauhan, at tinubos niya tayong lahat. Legal ito. Personal na ito ay nagiging gayon gaya ng paniniwala ko o ng Juan 4:17. Ito lamang ang makapagpapaliwanag sa mahiwagang bahagi ng salaysay ng Ebanghelyo na nagsasabi sa atin ng tindi ng paghihirap ng isip ni Kristo nang pawisan siya ng malalaking patak ng dugo at kalaunan ay sumigaw, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Hindi ang takot sa kamatayan ang nagpapaliwanag sa paghihirap ni Kristo. Ito ay ang kamalayan na siya ay nagdurusa para sa mga kasalanan ng sangkatauhan. Siya ay pinabayaan ng Diyos o kaya tila na maaaring hindi tayo. Sa krus, sumigaw si Kristo. Bakit? Para hindi na natin kailangan iyakan. Ang mga kidlat ng paghatol ay tumama sa inosenteng anak ng Diyos upang ang mga nagkasala ay makatagpo ng kaligtasan sa sinigang lugar ng Kalbaryo. Ito ay hindi kalapastanganan ng hustisya. Ang di nababagong batas ng Diyos ay higit na pinarangalan ng kamatayan ng walang hanggang anak, kaysa kung ang buong nagkasalang sangkatauhan ay napahamak. Higit pa rito, sino mang tumatanggap ng binili ng dugo na regalo ng katuwiran ay hindi maaaring manatiling pareho. Ang pagpapatawad na ibinigay sa maghimagsik ay nilulusaw ang kanilang diwa ng paghihimagsik. Naway nakapulot tayo ng aral sa videong ito.